Titingnan natin ngayon ang aking vlog, Philippine Fried Rice at ang World System. At meron ako ditong recipe ng sinangag salad. So, ang vlog ko ay Food and Nutrition, journeytolife.blogspot.com. Ang link nito ay makikita nyo sa baba ng video, sa description box. At subscribe kayo dahil marami pa tayong video na lalabas tungkol sa mga bagay-bagay na maaaring hindi nyo pa narinig dahil merong mga bagay-bagay na nakita natin na ang karamihan ay hindi nakikita, hindi dahil sa ito'y nakatago, kundi dahil ito'y obvious pero may takip ang ating mga mata. So, makikita natin na siguro lahat tayo lumaki na sa umaga makikita natin sinangag na kahain sa atin niluto ng nanay o lola. At ang aroma ng ang amoy ng sinangag na bawang ay nagigising tayo sa amoy nito. So, ang sinangag normally pagkagising namin ng bata pa kami, merong itlog at meron din namang tuyo na prito o kaya daing na bangos na kasama ito. So yung lasa at texture ng yung malutong na tuyo kasama ng malambot-lambot na itlog, pati na ng medyo makunat-kunat naman daing ng bangos. Ang lahat ng ito nagbibigay sa atin ng kaligayahan, pati na ang boses ng ating nanay, ng ating lola. At minsan pag tinanong tayo, ano ba yan sinangag? Siguro foreigner ang magtatanong sa atin yan. Pero kung may mga tao na kumaga nasa ibang parte ng Pilipinas na hindi nakakaalam yan, tatanungin tayo ano ang sinangag. Sasabihin natin na ito ay almusal natin at masarap ito kasama ng tuyo, pati na ng daing na bangos, eggs, itlog. Pero, so mag-iiba ang kahulugan ng sinangag. Hindi na ito kanin na sinangag na may bawang at asin, kundi kasama nito ang ating memory. So, ang mga pagbibigay natin ng kahulugan sa mga salitang ito ay nabago na, kumbaga. At makikita natin na nung ako ay nag-asawa, ganun din ang ginawa ko. Kundi, nag-aral ako ng paano magluto ng mga putahing Pilipino dahil gusto kong bigyan ng kaligayahan ang mga tao na
kinahainan ko ng pagkain ng pamilya, di ba? So, makikita natin na ang pagprepara natin ng pagkain ay hindi na tungkol sa tunay na kahulugan ng pagprepara ng pagkain na kumbaga is paggagayat ng mga ingredients at pagsasama-sama nito sa kaldero o sa palayok o sa frying pan. Hindi na yun, kundi nagiging kahulugan nito is o ang nakukonekta natin dito ay pagmamahal, sarap, enjoyment, lahat ng mga ito, di ba? So, makikita natin na dahil dito, nagkaroon tayo ng sistema ng mundo na kumbaga mayroong mga businesses na kumikita ng pera sa pamamagitan sa pagbibigay sa atin ng kung anong makapagpapaligaya sa atin. Merong Sinangag Express na business dahil merong mga taong gusto ng sinangag. Meron ding McDonald's dahil may mga gustong kumain ng hamburger. So, ang sistema ng mundo natin ay ginawa natin sa ating isip dahil tayo sa ating isip ang nagkaroon ng kagustuhan na kumain ng masarap, na kumain ng mga pagkain na gusto natin. So, pinagsama-sama yun na ilang taong may gusto nito. Actually, may mga survey na ginagawa mga businesses para makita nila kung tinatawag na feasibility study. Pag-aralan natin kung ilang taong may gusto nito para makita natin, tayo ba, itong business bang itatayo natin, magkakaroon ng profit. So, sinong may gawa sa businesses? Tayo sa ating isip. Hindi ba? So, makikita din natin dito at ang tinatawag ko dito is the happiness consumerist society. Kumbaga, ang lipunan natin ay nagbibigay ng kaligayahan sa lahat ng gusto ng kaligayahan. Pero hindi natin nakikita na ang nagbibigay ng fuel dito sa pagnanasa natin ng kaligayahan ay ang takot. Takot na baka bukas wala na tayong pera na pambili ng mga masasarap na pagkain. Dahil alam natin na sa ating lipunan, hindi pantay-pantay ang tao. Mayroong mayaman, mayroong mahirap, at hindi stable ang lipunan na ginagalawan natin. Dahil ito ay base sa kompetisyon. So, ang kailangan makita natin na ang merong tinatawag tayo na basic or living income guarantee na pinapropose ng Equal Life Foundation kung saan ang mga tao na mahihirap, mga may edad at mga walang pinag-aralan ay makakatanggap ng monthly na income, ang tawag living income guarantee, magmula pagka anak hanggang kamatayan. So makikita natin kasi ang mga pagkain at saka ang mga ginagamit nating tubig galing sa lupa yan at binigayan ng lupa sa ating lahat para tayong lahat ay pantay-pantay na magkaroon yan. Pero dahil sa pagdidistribute ng pera na hindi pantay-pantay, ilan lang ang meron yan, katulad ng MWSS. Ang concessionaire niyan, 2 mayayamang pamilya, ang Lopez at ang Ayala. Ngayon, dahil dyan, ang nakikinabang sa mga profit
ay ang mga kumpanya na yan. Pero, ang gusto nating sabihin, bakit hindi natin yan i-nationalize at ibigay natin ang ibang profit ng kumpanya sa may hirap para magkaroon sila ng basic o living income guarantee, no? Yung sapat para sila mabuhay, makabili ng kailangan nila para mabuhay. So, eto naman, gusto kong makita ninyo ang recipe ko ng sinangag salad o fried rice salad. Basmati rice o kaya kahit anong rice na meron kayo. Tubig para lutuin ang bigas. O kung meron kayong rice cooker, alam nyo na kung paano magluto ng bigas. Gagawin lang natin, magagawa tayo ng dressing. I-mix natin ang tanglad na at saka tubig. 1/4 cup ng tanglad na hiniwa natin at kalahating cup ng tubig at biblend natin sa blender. Tapos sasalain natin yung tubig, 4 tablespoon ng tubig kasama sa dressing natin na at dadagdagan natin ang lutong bigas ng frozen na pinalambot natin na frozen peas, pinalambot na tino natin na frozen corn at ang nori sheet na ginupit-gupit natin at ang kasoy na ating hinugasan at basil. Kumbaga, meron tayong dried basil. Lagyan natin yan. Tapos ang ating dressing, yung toyo at saka yung olive oil. 2 tablespoon olive oil saka 3 tablespoon ng toyo. Pag samasamahin natin, magkakaroon tayo ng sinangag salad. So, hindi na natin lulutuin ang sinangag, kundi pagsasama-samahin na lang natin to. Makikita nyo dito kung paano yan so, maraming salamat. At kung gusto nyong makapanood ng iba pa, subscribe kayo. Thank you.